Sa lugar ng Rodriguez Rizal, may isang eskwelahan na namamayagpag sa pagtulong sa mga estudyante. Mga academically challenged sila na nabigyan ng bagong pag-asa. Ito ang Silid-Aralan. Ang pag-aaral mas pinasaya na at ang pagiging matalino abot kaya na kahit sinong estudyante. Dahil dito sa Silid-Aralan Incorporated, sila ang bida. Marami pa na grade 6 hindi marunong magbasa. Mga non-readers. When I created yung Silid-Aralan, because of the inspiration na wala talagang bobo sa mundo. Lahat matatalino. Yun nga lang, kinakailangan mag-create tayo ng opportunity for them to rise up. Tulad ni RC Malyari, ang kanyang karanasan sa mga batang mahihirap ang nagbukas sa isip niya na simulan ang Silid-Aralan noong 2007. Mula sa 40 estudyante ay umaabot na sa mahigit 300 estudyante na mula sa 8 public schools ang kanilang natuturuan. Ang kinikater kasi namin, underprivileged, so nag-aaral sa public school. And then academically challenged, meaning yung grades nila 70, 75, 76, 77, mga ganun. And then yun, nire-raise namin yung level nila. Kasi meron kami din-develop na learning technology. We call it Silid-Aralan Learning Technology. In which ini-integrate namin lahat ng subjects. Pero hindi kami nagdi-discuss, pero more on creativity. Pati story namin customized. Hindi kami nagkikwento about Cinderella, or Snow White, or Little Red Riding Hood. Lahat ng facilitators namin ay story writer. Lahat kami, even ako, nagsusulat ako ng story. Customized based on the profile of the kid. Dahil sa isang supplementary education center, ang Silid-Aralan, 100% ang improvement rate ng mga estudyanteng kanilang natuturuan. Sa katunayan, 20 estudyante nila ang kasama sa nagtap nitong katatapos lamang na pasukan. Our vision is to build a community all over the world where yung parents, schools, local government, and local businesses are working together, actively participating to educate and empowering children. Ang katalinuhan ay hindi lamang para sa mga mayayaman. Dahil sa Silid-Aralan, ang mga kabataan dito, anuman ang estado sa buhay, ay nabibigyan ng pagkakataon na umangat sa kanilang pag-aaral. Believe kami! Well, kasama po natin ngayong umaga ang founder ng Silid-Aralan Incorporated, si Mr. RC Malyari. Umagang kay ganda, RC. Umagang kay ganda, Ed. Maganda yung nakita ko dun sa ating presentation, no? Nakita dito na, kumbaga yung bata, parang isa-isa yung ini-evaluate. May mga specific needs ang bata. Correct. And pati yung kanyang environment na pinanggagalingan. Correct. So, actually, tama. Ang bawat bata sa amin, pinoprofile namin. Tinitingnan namin kung saan sila nakatira, kung anong trabaho ng mga magulang nila. Kasi from that, doon namin kinikreate yung mga stories at inuturo namin sa mga bata. Well, we make sure that at the end of the session, magkakaroon sila ng appreciation sa community nila. Pwede ba tayo maging more specific? Kapag sinasabi mo yung kasi yung pinanggagalingan na environment, meron kang binigyan kanina 2 ehemplo na itong bata ito, maaaring ang kanyang mga magulang ay maaaring isang katulong at isang karpintero. Correct. Actually, most of our beneficiaries, yung mga bata namin, are really academically challenged and underprivileged. And most of their parents, construction workers, naglalaba, nangangatulong. And we found out na maraming bata na nahihiya na sabihin na yung magulang nila ay construction worker or katulong. So, from that, we are, parang na-inspire kami to create a story na nilagay namin that their parents are, yung mga katulong ay bida ng superhero. So at the end of the story, nagkaroon sila ng appreciation na yung magulang pala nila ay superhero. Okay. So yun, nagkaroon sila ng appreciation, so naging proud sila sa magulang nila. Okay. Bukod dito sa sinasabi mong tinutulungan mo yung mga academically challenged, importante din para sa inyo yung sinasabing character formation. Correct. Well, we believe na IQ alone, hindi siya magpo-prosper talaga. So kinakailangan merong EQ, kinakailangan may moral values. Kasi kahit gaano katalino yung bata, kung yung wala naman siyang values so hindi niya alam kung paano ilalagay yung talino niya sa buhay, so baliwala rin. So we make sure that yung moral values ay integrated sa education. So para sa ganon, magagamit niya yung natutunan niya sa buhay niya. Libre ba to? Well, monetary-wise libre, pero hindi siya libre. In the sense na hindi kami naniniwala sa dole out. Yung mga magulang, meron silang trabaho, meron silang gagawin. Like for example, yung pinakita naming center dyan sa video, silang naglilinis, sila nagluluto. Even yung pag-iigib ng tubig, sila rin. Sila na rin. So lahat, pati assignment, binibigyan din namin sila. So merong assignment yung mga magulang. Okay, so ito kasi sinasabi ng marami na minsan,
kulang yung continuity. Meron kang itinuturo sa anak nila sa loob ng yung isang kwarto. Correct. Pero pagdating sa bahay, nawawala yung line of continuity. Correct. So, ito ngayon ang ginagawang partisipasyon ng mga magulang. Correct. So meron kaming parenting seminar din. Minimit din namin sila. Tinatanong din namin kung anong nangyayari sa mga anak nila. So ganun din yung mga anak nila, tinatanong din namin kung anong nangyayari sa bahay nila. So integrated talaga kasi we make sure that the end of the year, empowered yung buong community, hindi lang yung bata. Hindi lang bata, pati magulang. Correct. Okay, speaking of performance, ano bang may nakita ba tayong tangible results na siyang nagpo-promote dito sa klase ng sistema ng pagtuturo ninyo? Well, ako proud akong sabihin na maraming nangyaring maganda sa mga bata. In fact, statistically, 100% of them nag-rise up. From 77, naging 89 yung grade nila sa math, sa science, sa English. And then, isa pa, marami ring nag-top. In fact, meron kaming 2 estudyante nag-top 1. From 0 to top 1. So, yung mga academically challenged, at the end of the year, naging top 1. Meron ding gumraduate from simula grade 1 niya hanggang grade 5, hindi siya natatop. And then, nung grade 6, nag-top 2. So, gumraduate pa siya na top 2. Na top 2. Okay, minsan sinasabi mo kasi na andun yung gusto nyong i-enhance yung kanilang academic skills kung meron man, but at the same time, yung kanilang creativity, yung maaaring itong bata to ay magaling sa sports. Correct. Kung natin pagtutuunan ng pansin. Correct. So, ini-integrate namin lahat ng intelligences ng bata, hindi lang IQ. Hindi lang kung paano siya mag-isip, hindi lang kung paano siya magkabisa. In fact, hindi namin ginagawa. Pero lahat, yung magaling sa music, pinagko-compose namin ng kanta. Meron ako na-remember, mahina siya sa math. Ayaw niya ng math, so mahina siya sa multiplication. Ang ginawa namin, pinakompose namin siya ng multiplication table. Kasi mahilig siya sa music. Oo. Then, nagkaroon siya ng appreciation sa math. And then, tumaas na yung grade niya sa math. So, ganun din sa iba na mahilig sa arts. So, ini-integrate din namin. So, minsan kasi yung estilo ng pagtuturo, dapat may adapt natin dun sa tao mismo. Correct. So, well, ang tawag namin dyan, learning styles. So, lahat ng tao, iba-iba yung learning styles. Merong yung iba gusto sa matigas na upuan, then may lamesa. Yung iba nakadapa, nakahiga. Kaya doon sa silid-aralan, we make sure na lahat kinikater namin. Na kung gusto mong magbasa na nakahiga, o kaya makinig ng nakaupo, okay lang. Basta lahat engage yung mga bata. Okay, well, maraming salamat, RC. Dahil sa pag-asa na ibinibigay mo sa mga kabataan ito, patunay lamang ang edukasyon ay ang tunay na kayamanan ng ating lahi. Hindi ito mahirap abutin ng kahit sino, mahirap man o mayaman. Believe it. Kasama din natin ang pupil sa pagbabalik ng Umagang Kay Ganda.